Kamusta nga pala mga guys? Ayun, nagbabalik na naman ako. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay na naman nga pala tayo ng update nga pala kay Sitaw. Ano na nga ba nangyayari dito kay Sitaw mga guys? Ayun. Sa mga naka-receive na po ng kanilang mga disbursed refund sa batch 1, ayun po ano. Pwede po kayong mag-comment down below po dito sa ating video. Ayan, dito po sa video po natin na ginawa po dito sa YouTube. And syempre, sa mga hindi pa po nakaka-receive po ng kanilang refund is you are free to comment down below. Ayan mga guys. Pwede po lalo na kayo na hindi pa po nakaka-receive ng inyong mga refund. Ayun. Lalo na yung mga withdrawals na hanggang ngayon ay pending pa din. 2, Kahit June pa, 1. pre-process yung inyong mga withdrawals mga guys. Ayun ano. Once again, welcome back to my channel. It's me again, your Kuya Mark. At magbibigay na naman nga pala tayo ng update dito kay Sito mga guys. Tara, let's go! Nga pala mga guys, balik kahapon is gumawa tayo ng video about nga pala kay Sitaw. Wow. And especially, bali nalito tayo sa mga binigay na information and mga anong mga eme na binigay ng account especially. Ayun. Kasi yung nakaraan is ang sabi sa akin ng account specialist ko, yung una, is hindi na daw po kailangan ng TIN ID. Yes! Ayun, hindi na daw po kailangan ng TIN ID sa pag-process ng withdrawal. Pero, nitong bagong account specialist namin or AS, is kailangan daw po ng TIN ID. Ayun, sa mga magpa-process po ng withdrawal, kailangan daw po. Medyo nalito ako din mga guys. Kasi kailangan daw, pero nung una, hindi daw kailangan. Ano nga ba ang totoo dito? Ayan. Comment down below din kayo about dun sa issue din na yun mga guys. Ayan. Ano nga pa totoo doon. And especially, lalo na dun sa ating mga OFW. Yan. Pwede nyo daw pong gamitin ang inyong mga passport mga guys sa pag-process ng inyong withdrawal. Ayan. Di ko alam kung totoo din ba yun or eme lang din mga guys. Ayan. Pwede pag-uusapan nga pala natin ngayon yung mga controversial dito kay Sitaw mga guys. Especially, lalo na sa akin na isa din po akong Sitaw seller. Kailangan ko din po maging updated kung paano po makakabalik sa akin yung pera ko. Ayun mga guys, Kasi syempre, hindi po natin yan mapupulot sa kalsada. Hindi po natin yan matitisod sa daan yung mga pera natin yan. Syempre, in-invest po natin yan. At ngayon na nagsarado na po si Sitaw, pinasara po ni SEC, is kailangan po nating makabalik po yan sa ating mga guys. Ayun, madami na din po nagsasabi na magreklamo, magsampa ng kaso, ipa-broadcast, ipa-TV, ito nga si Sitaw mga guys. Ayun. And especially, may nangyari din ditong another controversial, lalo na dito sa Bicol. Ayun. Dahil doon sa isang tao na pinatay. Ayun. Hindi pa ako magbibigay doon ng opinion kasi kahit po ako ay taga Bicol, hindi ko po alam kung anong nangyari po kay sir. At ipinapaubayan po natin sa alagad po ng batas kung ano po nangyari kay sir. Ayun po hindi po ako makikialam, hindi po ako magbibigay ng opinion kasi wala naman po akong alam doon. Sa mga nagko-comment po sa YouTube po, dito lalo na po dito sa mga videos ko po na kung anong alam ko ba sa krimen po na nangyari kay sir. Sa akin po, wala pong alam, hindi po ako magbibigay ng detalye or any information kasi hindi ko naman kilala si sir. Ayan. At saka, malawak po ang Bicol. Malawak guys. Ayan. Sa mga nagko-comment po about kay sir, ay hindi ko po alam mga guys ayan. Bali ang sabi nga pala dito mga guys is ang dami na pong nagre-reklamo na ating mga kapwa Sitaw seller. Sabi dito is, gawin nyo na lang is magreklamo kay Tulpo. Kayo kay Tulpo. Ayun nga pala mga guys. Ano sa tingin nyo? Magre-reklamo pa kayo kay Tulpo para maibalik na ba sa atin yung pera natin? Kasi pag marami kayong maririnig kayo ni Tulpo guys. Ayan, pag marami daw kasi tayo, maririnig daw tayo ni Tulpo. Hindi ko lang alam kung totoo. Bilang talaga ako taga Manila, kaya wala akong magawa. Kesa yung gawin nyo mag-antay dito. Walang gagawin yung mga yan pag alam nilang di sila inireklamo para makulong. Ayun mga guys. Bali may point naman din siya dito. Siyempre kung hindi mo naman din sila irereklamo, sige naman talaga sila gagalaw or kung hindi mo sila i-attempt na ipakulong,
mga ganon, mga ganong issue, yung mga mindset ng ibang mga sitaw seller dito, ganon kasi. So yun, pero ako ano lang, nag-aantay lang ako ng process ng kanilang refund. Pero matagal pa naman ako batch 3. So itatry ko din mga guys yung pag-process ng withdrawal using your TIN ID. Kasi ako wala akong TIN ID mga guys. Pero ang base sa sinabi nila, wala kang TIN ID pero pwede ka daw gumamit ng TIN ID ng iba. So ayan, di ko alam kung totoo nga ba yan or eme-eme lang na naman yan. Specialist para makapagbigay ng kung ano nung mga information sa atin. Pero itatry natin yan. Pag once na nagsimula na po ang batch 3, so ayun, itatry po natin na maggamit po ng ibang TIN ID po. So ayan, titestingin po natin yan. Pag hindi po gumana, ewan ko na lang. So sabi naman po dito, lahat refuse from June 21 to June 23. Wala na atang pera si Sitaw. So ayan mga guys, so madami pa rin nagpa-process ng withdrawal. So ayun, simula pa nung last month, June, hanggang ngayon is wala pa rin sila mga guys. Ayan, refuse pa rin daw po. So, ang sabi nga dito is parang wala na daw pong pera si Sitaw. And especially, sabi naman dito is tapos mag-expect pa kayo na makuha ulit pera nyo. Yung 3%, weekly nga di kaya nilang ibigay. Minsan yung iba di pa nakatanggap kahit 3%. So yun nga pala mga guys, bali may point naman siya dito. Is 3% na nga lang mga guys, hindi pa maibigay weekly. At kung makapagbigay naman, hindi pa umabot ng 3%. So ayun mga guys. So comment down below about din dyan sa ating problem mga guys. Para may tatanong din natin sa ating mga account specialist kung ano na nga bang nangyayari sa ganito mga process and systems nila. So, syempre, share lang din po natin about po sa ating AS, sa aking AS na bago. Ayun mga guys, bago po ito. Regarding sa orders, si HQ na po mag-email for refund po sa mga buyers. And sa sale po, marirefund po ito. So yun mga guys, bali may mga nag-order din po kasi nung mid-year sale kay Sitaw mga guys. So yun, di ko rin po alam kung paano nga ba yung process nila ng pag-refund. So ayun mga guys. Regarding sa nasa freezing wallet, pa-wait na lang po ma-unfreeze po ito lahat at dun po mag-request ng isang withdrawals kasi kahit paunti-unti po ang request nyo, ang babasihan po ang 3% pa din po ang marireceive nyo per week. So ayun mga guys, bali antayin po muna natin na bumalik po sa ating wallet yung mga nasa freezing. So ayun mga guys, sa freezing wallet po natin, antayin po natin ma-unfreeze at bumalik po sa ating wallet mga guys. Bago tayo mag-withdrawal nga pala mga guys. Especially, ang palagi ko dito naririnig at palagi nilang sinasabi is isang transaction na lang mga guys. So, bali, isang malaki ang transaction. Pero nalilito ako dito na babase pa rin daw po sa 3%. So, ayun. Babasehan pa rin daw po ni Sitaw sa pagbigay daw po ng refund is 3%. So, ibig sabihin, kahit pala dito is mag-process ka ng malaki ng isang transaction, is 3% pa rin pala yung makukuha mo. Ayan. So, ayan, nakakita diba? Kung natatagalan po tayo sa disbursement, please understand po na ginagawa po ng company ang lahat para mabalik ang funds. Po, kung negative po ang perception nyo po sa ginagawa ng company, we understand po. Pero nandito po kami para tumulong na mabalik ang funds po ninyo. May proseso po tayo. Thank you. So ayun mga guys, yung palagi nilang sinasabi, may process daw sila sa pagbibigay daw at pagbabalik ng refund. So dito, regarding sa survey po, pinakondak lang po kami ng HQ, pero wag po muna mag-conclude. Mag-send po kami ng update kapag may official na po binabasa amin for now. And priority po ng company ay ang disbursement ng lahat ng sellers. So ngayon mga guys, so ayan nga po, paulit-ulit po sinasabi nila na priority daw po nila yung disbursement. Pero hanggang ngayon mga guys, kagaya ko na sitaw seller at ibang sitaw seller, hindi po sila nakakatanggap ng mga refund nila. So ayun mga guys, wag po kayong mag-alala kasi nandito po kami hanggang sa matapos ang disbursement. Regarding po sa bank details, much better po ang e-wallets and wag po papalit-palit para maiwasan po ang confusion sa finance po. So ayun mga guys, isa din po nga pala ito sa napakahalaga na dapat gawin po ng mga sitaw seller. Yan po.
gamitin nyo po is yung mga e-wallet nyo po mga guys, kagaya ng Maya, GCash, yung mga ganun mga guys na madaling pumasok po yung pera. Iwasan po natin muna yung mga bank details mga guys, kagaya ng BPI, BPO, BPI, BDO, mga ganun guys. Iwasan muna po natin yon. So yung palagi ko pong nalalaman sa kanila na mas mabilis daw po sa e-wallet. Yan mga guys. So sa mga nakapag-process po sa mga bank details, wag po papalit-palit din po tayo ng mga bank details po natin papalitan natin ng Maya, mamaya papalitan ng GCash, mamaya papalitan natin ng bank details, kagaya ng BDO or BPI, o mga ganun. Kasi nako-confuse din naman din yung mag-disburse talaga ng refunds kung kayo na talaga yung susunod, di ba? Nakaka-confuse naman din yun kung kayo po ba talaga yun or hindi, di ba? So, I suggest din na kagaya ko, nasa e-wallet ako, simula nung una, kaya GCash yung ginagamit ko dito kay Sitaw. Ayan talaga naman is napakabilis naman talaga mga guys. Pero hindi ko pa na-experience na pakapag-withdraw dito kay Sitaw. Kasi nga, ang goal ko nga sana dito is dumami pa yung pera pero pinasara na siya ng SEC. So, ayan. Regarding sa orders, si HQ na po mag-email for refund po sa mga buyers and sales po para ma-refund po ito. So, ayan mga guys. Yun po yung ating mga information and syempre opinion and experience ng kapwa natin mga sitaw seller and especially galing din po sa ating mga account specialist mga guys. So ayan. So isa nga pala dito na namang comment sa ating YouTube from Sir Andres Albao, sa isa sa ating masugid na subscriber at sa mga nakasubaybay sa ating videos nga pala dito kay YouTube mga guys. So sabi nga pala dito, parang namimili lang nabibigyan ng Google withdrawal form. Madami din kasi naghingi ng form pag may live siya. So ayun mga guys, so hindi ko po ito kilala. Pero si Sir, hindi ko po siya kilala, hindi pa ako masyado familiar sa kanya. Pero marami pong lumalabas about po dito sa Google form na sinasabi po nila for withdrawal. Wow. So ayun mga guys, so saan nga ba ito galing, itong Google form withdrawal na ito na sinasabi nila? So ito ba ay legit or another scam na naman ba ito? Or ano nga ba? So ayun mga guys, so sa akin mga guys is bago kayo gumamit ng ganitong mga lumalabas na mga another naman, hindi ko pa siya sinasabing scam kasi hindi ko pa naman siya na-experience at hindi ko pa naman siya nasusubukan. Yes! Pero sa akin lang naman is maging mapagmatsyag kayo at syempre titingnan nyo din yung mga comments and reviews ng ibang mga sitaw seller. Kung ano nga bang experience nila dito sa Google withdrawal na ito mga guys. So ayan, kasi madami na din itong lumalabas sa sa ibang mga kapwa sitaw seller, may Google form for withdrawal daw na sinasabi ado na mismo sa ating dashboard, nasa mismo sitaw account natin yung process ng withdrawal. Bakit pa tayo gagamit ng withdrawal form from Google, di ba? So ayan. So sabi nga sa GC namin mga guys, ito naman din ay galing din naman siya sa ibang GC. So ibig sabihin nagko-connect lang din naman kami. So ayan, wag po basta mag-fill up sa Google Form, magtanong muna sa AS nyo. So ayan mga guys, is maganda naman talaga guys na magtanong muna mga guys. Magtanong muna tayo sa ating mga account specialist kung ano nga bang dito mga guys. Kung ano nga bang magandang gawin dito. Especially dun sa sinasabi nilang controversial ngayon mga guys na kung may alam nga ba ako kay Sir. Si Sir po ay dating operation manager daw ng Sitaw. So ayan, si Sir Jason Corono, Lidorio, natagpo ang patay. So ayan mga guys, bali dito kay Sir kasi is wala naman po akong alam. Kahit po ako taga Bicol, hindi ko po siya alam. And may nakapagsabi din naman daw po, na-resign na daw po si Sir, 2023 pa daw po. Ayan mga guys, may nag-comment po kasi dito sa atin sa YouTube na nakapagsabi daw po, na-resign na daw po si Sir last year, 2023 kay Sitaw. So, ewan ko kung connected pa ba siya kay Sitaw or hindi na po, di ba mga guys? So, ayaw ko din naman magsabi. Pero base po dito sa kanilang mga post mga ganito is, ewan ko kung totoo nga ba itong mga information nila na ito mga guys. So, ayan. Bali, hayaan na po lang natin ang mga alagad ng batas na magsugit po sa mga ganito. Yes! So, maraming salamat nga pala mga guys sa mga nanood na naman ng aking munting video. And subscribe to my YouTube channel at sa mga iba pang sitaw updates mga guys. So ayan, maraming salamat po sa inyo lahat.